1,000,000 times sa pagisisi ko sa ginawa kong to kasi iwan ko ba bakit ko pa ginawa to kasi sobrang binitin ko lang talaga yung sarili ko. Sobrang sarap kasi talaga nito at madalas ko ring orderin sa labas to kaya kung paano gawin to i-share ko sa'yo para masubukan mo na rin to. Nag-crack na ako dito ng 4 na pirasong itlog, hiniwalay ko lang yung egg yolk tapos egg white. Make sure mo lang na itong egg white hindi masamahan ng kahit anong yolk. Lagyan natin ng 1/2 teaspoon na suka pampatibay ng itlog. Tapos mag-ready rin tayo ng 1/4 cup na white sugar. Dahan-dahan nating ilagay dito habang wini-whisk natin to. Gamit yung electric mixer, i-whisk to hanggang sa tumigas or kumapit katulad niyan. Kapag hindi na bumabagsak yung itlog, pwedeng-pwede na to. Sa kabilang bowl naman, ilagay ang 4 na pirasong egg yolk, lagyan ng 3 tablespoon na gatas, gumamit ako ng evap, tapos 1 teaspoon vanilla extract. Haluin lang ng maigi, tapos isift natin yung 1/4 teaspoon na cake flour at 1/2 tablespoon na baking powder. Pagkatapos, haluin lang natin to at lagyan na natin to ng kaunti muna na mirang. Mas mabilis kasing ipaghalo sa mirang to kapag kaunti mo na yung ilalagay mo, tapos kapag okay na, pwede mo nang ibuhusan dito sa napakaraming mirang at haluin lang ulit to ng maigi katulad niyan. Itong kawali, pinunasan ko muna to ng butter, tapos gumamit ako ng parchment paper para hindi to bimigay kasi medyo watery yung mixture ko. Ayoko kasing masayang to at kaunti lang naman yung ginawa ko kasi first time ko lang talagang gumawa nito. Nilagyan ko na rin to ng kaunting hot water tapos sinakpan ko yan, niluto muna ng ilang minuto tapos ayan, bumigay talaga siya kaya tinanggal ko na lang yung parchment paper. Pero wala, fail talaga yung ginawa ko sa kawali, buti na lang yung natirang mixture sinalang ko sa air fryer. Binake ko lang to sa 160 Celsius for 15 minutes. At ayan, mukhang nag-work naman siya at hindi nasayang yung ingredients ko. Lasa pa rin naman siyang souffle. Kasi jiggly pa rin naman siya tapos malambot din at sobrang soft talaga. Kaya naman ginawan ko na nga rin to ng syrup. Masarap sana kapag Biscoff pero matcha na lang kasi yun yung meron ako dito. Pinagsama ko lang yung cream cheese, kaunting evap, tapos nagtunaw ako ng matcha, nilagyan ko ng kaunting hot water. Tapos ayun, ipagsama na natin at tinikman ko to walang lasa kaya naman agad ako dito ng kaunting white sugar. Ayan, okay na, masarap na, kaya naman butasan lang natin to gamit yung kutsara tapos buhusan natin dito yung ginawa natin na matcha sauce. Sobrang sarap nito na talagang bukas gagawa ko ulit at talaga namang ipe-perfect ko na. Mahirap kasi siyang gawin tapos first time ko lang din talaga ever sumubok na gumawa nito. Sobrang nag-crave lang talaga ako at sobrang nagsisi rin talaga ako na sinubukan ko pang gawin to. Kasi ayun nga, sobrang nabitin talaga ako sa sobrang sarap nito. Kaya naman bukas gagawa ko ulit ito at nanamihan ko na talaga. Tingnan nyo! Talagang nag-jiggle-jiggle siya. Ang sarap niya as in. Wow, ang sarap. Ang sarap. Sayang na sobrahan lang siya sa milk. Pero ito binake ko, perfect. Ang sarap. Sarap, no? Nag-milk talaga siya. No? Para siya ano? Nilabas niya may... Ang sarap, lasang itlog. Sarap. Gawin ko to ulit. Ito yung nagawa ko sa kawali, oh. Ayan, oh. Malambot naman siya. Sobrang soft, kaya lang, ninyo flat. Dahil nga, watery yung mixture.